Kristiano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa panahon pa tayo ng Pasko, ng pagsilang ng Panginoon. Pero ngayon ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Esteban, unang martir. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon ninyo kayong narito sa loob sa Basilica Minor at Pamansang Nambanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga groups at chapels, ang mga intensyon para sa araw ngayon. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, pinapahayag ang pagsasaksi ng buhay ng isa sa mga diakono na si San Esteban, na dahil sa kanyang sa kanyang karunungan ay pinapahayag ang kahulugan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang pagluklok sa kanang kamay ng Ama. Ngunit siya ay pinatay dahil hindi katanggap-tanggap na mga Hudyo na ang ating Panginoong Hesus ay siyang tagapagligtas. Sa ating Ebanghelyo ng San Mateo, pinaalalahanan tayo na laging magbantay at masinop sa ating pagsasaksi sa pananalig sa Diyos dahil maaring mayroong magtaksel at itatwa tayo mismo sa mga nalalapit sa atin. Kinakailangan natin na lagi tayong bukas sa mga pangyayari sa pagsasaksi sa buhay, pananalig at panampalataya. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at pagkukulang tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patabayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka't ikinagdaral, sinasangkapan
sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Utong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang mga kahilingan, ang nanalulok sa kanan ng Ama, malakas sa amin. Lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan, upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni Sang Estebang, marunong manalangin para sa mga umuusig sa nakalaban. Ilog namin ito sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban, nakaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila ay nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na sa kanyang kanan, bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad na mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo.
Magbubunyi ako magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magstay na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa Diyos nagliwanag tayo at pinagpalang totoo, sa ngalan niya'y naparito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hagupitin nila kayo sa mga sinaguga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at sa mga hari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintel. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Nalalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo na lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Panahon pa ng Pasko ng kapanganakan ng Pong Hesus Nazareno. Pero kaagad, may kakaiba na mensahe. Mayroong isang pagkala sa buhay. Ang ating pagdiriwang sa kapistahan ni San Esteban, ang unang martir na Kristiyano. Dito po natin tingnan na ang Pasko ay hindi lang may dimensyon na sa ngayon ay para sa buhay. Mayroon ring tinatawag ito na eschatological na dimensyon.
Ang eschatological, ibig sabihin, eskaton sa panghuli, na mayroon ding direksyon sa panghuli na pinanganak ang Mesiyas, lahat ng mananalig ng palataya at magsasaksi sa Kanya ay magiging martir. Martir ay mula sa salitang Grego, martir, pagsasaksi. Kaya ang magsasaksi, ipagkakanulo at papatayin. Kaya ang ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 10, verso 17 hanggang 22, sinasabi na mag-ingat kayo. Tindi pa ang sinasabi nito sa original na pagkasulat sa Koine-Koine na Griego. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 17. Prosikiti. Ibig sabihin na magbantay at mag-ingat ng tunay. Na sa Latin na version, caviti. Dahil mayroon talagang pag-uusig, mayroong pagkakanulo, mayroong hindi makatanggap sa mabuting balita o ebanghelyo na itinuturo ng ating Panginoong Hesus, at mayroong sa panahon ni San Esteban, napakarami at mayroong mga umuusig at ayaw tatanggap na ang ating Panginoong Hesus ay siyang Mesiyas. At na ating napakinggan sa unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 6, verso 8 hanggang 59, itong si Esteban ay napuspos ng Espiritu ng Panginoon. Siya ay napakarunong at marami siyang maginagawa na himala. Pero ang kanyang pagtuturo tungkol sa ating Panginoon Hesus na siya ang Mesiyas na darating ay hindi katanggap-tanggap. Kaya ayaw ng mga pinuno, kaya siya ay kinaladkad nila, dinala sa labas ng lungsod, at doon binabato hanggang mamatay. At naroon pa si San Pablo na isang binata na iniwan nila ang kanilang mga damit na magsasaksi na sila ang pumatay kay Esteban. Na kung atin pong tingnan, itong ating mga pagbasa ngayon ay mayroon pong isang pagtingin na ang ating pananalig, ang ating pagyakap sa ating relasyon natin sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating panampalataya ay may kaakibat na paghihirap, sapagkat hindi po lahat ay tatanggap, hindi po lahat ay makakatanggap, hindi po katanggap-tanggap sa karamihan ang mamuhay ayon sa turo ng ating Panginoong Hesus. Dahil una, para sa mga Hudyo, sila'y nananalig sa Panginoong Diyos na si Yahweh, na hinirang sila na bayan ng Diyos. Nangako ito na magkaroon ng Mesiyas, pero ang Mesiyas ay dapat mula sa lipi ni Haring David at dapat marangya. Dumating ating Panginoon na sa lipi nga ni Haring David, pero hindi naman marangya ang buhay. Pangkaraniwan, sapagkat ang nag-alaga sa kanya ay isang karpintero na si San Jose, si Santa Maria, ay wala namang maipahayag na katayuan, panglipunan, na kanilang inaasahan ang tinatawag na maharlikang Mesiyas. At ang mga ginawa ng mga himala ng ating Panginoong Hesus, ang mga pagtuturo niya, hindi katanggap-tanggap dahil sa tinatawag na mindset o sarado na pag-iisip. Kaya lahat ng mga sumusunod, lahat ng mga tagasunod, lahat ng mga Kristiyano na nalig sa ating Panginoong Hesus ay inuusig. At sila ay mag-alay ng buhay na tinatawag na martyrdom, ang pagiging martyr. Kaya itong
ating araw ngayon sa ating pag-alaala kay San Esteban pagkatapos ng Pasko, ng kapanganakan ng ating Panginoon, ay nagpapakita sa atin ng direksyon sa buhay Kristiyano. Ang direksyon natin, hindi po na tayo ay magkaroon lang ng kagalakan ng pagluwal ng panibagong buhay sa ating Mesiyas na siyang magliligtas sa atin. Kailangan din, una, at ito yung tinuturo ng ating Ebanghelyo, mag-ingat sapagkat mayroong pag-uusig. Pangalawa, na tayo ay dapat manatiling tapat hanggang wakas. Ito ang maganda, manatiling tapat. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta-basta na tayo ay magkaroon ng mga debosyon, mga panalangin, magiging matapat tayo hanggang wakas. Kaya sa oral pagkasulat ng Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, 22, ang sabi na Hipomenas is telos hotos. Tutisitay, maligtas. Pero, Hipomenas is telos. Magtiis tayo hanggang katapusan. At itong salin naman sa Latin, dahil mula sa Koinokono Griego ay salin sa Latin, na qui autem perseveravit usque en finim hic salvos irit. Salvos irit. Iyon lang ang maligtas. Ang handang magtiis. Ang handang maging matapat. Ang handang magsakripisyo, ang handang magsentro sa puso sa Panginoon. Kaya, kung tayo'y isang Kristiyano, nakasulat na ang ating mga pangalan sa paghihirap, sa pag-uusig, sa mga pagkakanulo, sa tradisyon na tinatawag na martyrdom, ang handang magsasaksi hanggang kamatayan o pag-alay buhay, sapagkat ang mundo, ang kalaban ng Diyos, ay hindi matatanggap ang lahat ng pagtuturo tungkol sa buhay, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa kapayapaan, tungkol sa katarungan, tungkol sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pinapaira lagi sa mundo ang mga bagay-bagay na siyang nagsuporta para sa kapangyarihang material sa mundo na pag-uunlad at hindi sa espiritual na kaligtasan. Baguhin natin ang ating pananaw. Ang pananaw natin ay kay Kristo. Sino yung handang mag-alay ng buhay, sabi ng Panginoon para sa atin, ay siyang magkamit nito. Ang pagsasaksi sa Panginoon ay pagsasaksi sa pamagitan ng cross. Ang pagiging martir o pagsasaksi ay nangahulugan, handa tayong mag-alay anuman ang maalay natin sa buhay para sa Panginoon upang tapatan natin ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Naway, una sa lahat, magkaroon tayo ng pag-ibig na hanggang kamatayan ay para sa Diyos dahil ang Diyos ay namatay para sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinaalala sa atin ng simbahan ang cross na inilarawan ng pag-aalay ni San Esteban sa kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating panalangin para sa ating kapwa at atin pong itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami.
tulad ni San Esteban, naway mahihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos. Kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. At tinawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang inudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpakasakit ni San Esteban ay mo lahating idarangal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin Panginoon, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kahit ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kalihalina kahit na ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa na mangyel si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawanirpatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ni San Esteban, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turno ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Ang pasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago masarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo, upang maging katulad ng sayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay mga sumusunod kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Nihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang opisyal na pong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nakakahalaga na 1,000 pesos at ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard
o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga iniligtas mula pagkundangan sa Pasko ng Pagsilang at pinaligaya mo sa kapistahan ng mater na si San Esteban sa pangitan din ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Menor, Bansang Dambana ni Jesus Nazareno, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa mga tumutulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Salamat po sa mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Palaala po sa atin sa araw ngayon. Ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon na nagdala ng kagalakan at kasiyahan ay hindi po natin ilayo sa cross na nangailangan ng pagsasaksi sa buhay gaya na ginawa ni San Esteban, sapagkat magkasama ang ating kagalakan sa pagtanggap ng Diyos sa ating pagtitiis at katapatan sa pagsasaksi sa pananalig sa ating buhay Kristiyano. Ngayon na po ang pagmusbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inagwas na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng na nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na may maalala ang pangakon sa binyag na ikaw na ibigin at pagdalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangaksiyawit ng magagandang himig, dahil sang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may 3 hari nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang dumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ang sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.